Gandang araw sa inyong lahat, mga ka-nonsense. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang liblib na baryo ng San Isidro, kung saan mas matanda pa ang alamat kaysa sa simbahan. May mga kwento tungkol sa mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Hindi sila ang mga karaniwang multo o duwende. Sila ay mga aswang, mga halimaw na nagpapanggap na tao sa araw, ngunit nagiging mga mangangaing tao sa gabi. Si Aling Ising, ang matandang hilot, ay laging nagbabala sa mga kabataan. Huwag kayong gagala sa gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Ang mga aswang, mas malakas ang kanilang pang-amoy sa gabing iyon. Marami ang hindi naniwala sa kanya. Para sa kanila, isa lamang itong kwento ng matanda. Isang gabi, habang pauwi si Elena, narinig niya ang isang malakas na kalusko sa kakahuyan. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno at sumilip. Nakita niya si Mang Tomas, nakatayo sa gitna ng kalsada. Nagiging isang malaking ibon na may pulang mga mata. Lumipad ito patungo sa direksyon ng bahay ni Aling Pining. Nakamakailan lamang ay nanganak. Nagpatanto ni Elena ang katotohanan. Si Mang Tomas ay isang aswang. Si Elena papunta sa bahay ni Aling Ising. Kinatok niya ito ang pinto. Halos mawasak na ito sa lakas. Aling Ising! Kailangan po nating tulungan si Aling Pining. Aswang po si Mang Tomas. Hindi nag-aksaya ng oras si Aling Ising. Kinuha niya ang kanyang mga gamit tulad ng bawang, asin at isang rosaryo. Tara na, sabi niya kay Elena. Kailangan natin silang protektahan. Pagdating nila sa bahay ni Aling Pining, nakita nila ang asawang lalaki nito, si Mang Juan. Parang may ipon na umiikot-ikot sa bubong, sabi ni Mang Juan. Pumasok sila sa loob ng bahay. Nakita nila si Aling Pining na mahimbing din na natutulog sa kanyang higaan. Ang sanggol, mahimbing din na natutulog sa kanyang duyan. Nang biglang may narinig sila ng isang malakas na kalabog. Ang bubong ng bahay ay nabutas at lumapag sa loob ang isang malaking ibon. Ngumisi ito at nagbago ang anyo. Pabalik kay Mang Tomas. Anong ginagawa mo dito, Tomas? Tanong ni Mang Juan. Hindi sumagot si Mang Tomas. Tumalon siya patungo sa duyan ng sanggol, handang kunin ang kaluluwa nito. Ngunit hindi siya pinayagan ni Aling Ising. Itinapon niya ang bawang ni Mang Tomas. Umaray ito sa sakit at umatras. Umayas ka dito, halimaw, sigaw ni Aling Ising. Itinapon niya ang asin sa paligid ng bahay na lumikha ng isang proteksyon na bilog. Sinubukan ni Mang Tomas na lumapit, ngunit hindi siya makatawid sa bilog na asin. Nagalit siya at nagbago muli ang anyo na naging ibon. Lumipad ito sa paligid ng bahay. Sinubukang hanapin ang butas. Elena, ang rosaryo, utos ni Aling Ising. Binigay ni Elena ang rosaryo kay Aling Ising. Humina ang ibon. At sa wakas, hindi na ito nakayanan ang kapangyarihan ng panalangin. Bumagsak ito sa lupa at naglaho na parang bula. Naligtas si Aling Pining at ang kanyang sanggol. Simula noon, mas naniwala ang mga taga San Isidro sa mga kwento sa mga aswang.